Hello guys! Kumusta kayo? Andito na nga pala ako sa ngayon sa US. Dumating ako nung 24 and medyo pa tayo. Medyo may kaunti pa tayong jet lag pero okay naman na, nakapag-rest na ako and may lakas na ako ng katawan para mag-share sa inyo ng aking CFO experience sa Manila. My CFO was October 16. And nga pala guys, nakuha ko yung aking visa after ng aking interview. 4 days after my interview, nakuha ko na yung aking visa. Kasi yung in-schedule ko kasi yung CFO ko after ng aking interview is 2 weeks. Hindi ko alam na ganun pala kabilis lang ma-receive yung ating visa. So, nag-intay ako ng medyo matagal. Kasi ang aking CFO na appointment was October 16. So, nung 16 pa ako seminar. And, hindi po sila uma-accept ng wala pang visa. So, ibig sabihin po nun, pag pupunta na kayo sa seminar, dapat po ay visa on hand na po kayo para po papasukin kayo ng guard sa loob ng CFO. And, yung mga nagtatanong po kung pwede po ba mag-appointment ng CFO, kahit wala pang visa, ang sagot ko po ay yes. Pwede po kayong mag-appointment online ng CFO kahit wala pa po kayong visa. Pero, ikalkulahin nyo po kung kailan nyo makukuha yung visa nyo. Yun naman po ay appointment lang online. Yung appointment na yon ay dadalhin nyo sa araw ng inyong seminar. And sa araw ng inyong seminar, dapat po ay dala nyo ang inyong visa para po papasukin kayo at para po makakuha kayo ng inyong CFO certificate. So, ito po, 16 po yung aking ang aking seminar sa CFO. Inagahan ko po doon, pero ang dapat nyo po siguro, wag po kayong sobrang aga doon sa CFO kasi pag iintayin din naman po kayo doon sa waiting area hindi rin naman po kayo papapasukin doon kung hindi pa po oras. Yung akin po kasing time noon was 1:30 yung cut-off ng registration, pero 12 ng tanghali po ay pinapasok na po kami yung mga 1:30 yung registration. Pero yung seminar ko po is 2 p.m. in the afternoon. So, pinapasok naman na po kami. So, pagkatapos ko po mag-register, may form po doon. Papapilapan po yun. And, after po napapilapan nila yun, 2 page po yun. Palalabasin na po ulit kayo and sasabihin sa inyo, bumalik ka mamaya sa iyong seminar ng 2:00. So, dapat po bago po kayo umalis ng bahay guys, ay kumain na po kayo. Magbaon kayo ng kahit biskwit o kahit Skyflakes o snack man lang. Para po, mayroon kayong makain doon kasi, pero may restaurant naman po doon sa CFO. Expect nyo na po na kapag pumunta po kayo ng CFO is hapon na po talaga kayo makakauwi. Kasi nakauwi po ako noon is halos alas 7 na ako ng gabi nakauwi ng bahay. So, ayun na nga po guys, pinapil-upan na nga po sa amin yung form. Ay, 2 page po yon. Tapos, pagpasok pa lang po sa guard, guys, ay hihingin po sa inyo ang inyong passport. Dapat po ay may visa na po kayo sa passport nyo kasi kung wala po ay hindi po kayo tatanggapin. And magiiwan po kayo ng inyong valid ID. Magiging gate pass nyo po yun sa CFO. And then, so nandun na, papupuntahin na kayo sa 3rd floor. Sa 3rd floor po yung registration. So, pagpunta nyo po doon, hihingin po sa inyo ay ang petitioner passport copy, yung bio page po. So, meron po akong kasabayin na nag-seminar, ay wala po siyang ganun. Wala po siya ng kanyang petitioner na bio page. So, na-delay na siya.
pinababa siya at pinapaserok siya sa baba. Mahal po yung Xerox doon. Kaya po, kung pupunta po kayo ng seminar, make sure na kompleto po ang inyong mga requirements na dadalhin. Tulad ng mga proof of relationship, kung ano po yung dala nyo sa US Embassy interview, ay dadalhin nyo rin po ito sa CFO. Para po, wala po kayong kulang kapag humingi po sila sa inyo ng mga proof of evidence na katunayan na genuine yung relationship nyo. Kasi po ang CFO ay magtatanong rin po sa atin. Meron din po silang question and answer portion. Mas matindi pa nga po sa sa US Embassy interview, mas matagal. So ito na nga po hindi pumasok na po ako. Ito na seminar na. Nag-seminar kami doon sa loob. 2:00 na yun. Nagsimula na kaming mag-seminar. Ang mga tinatanong lang naman ay, ang mga about lang naman po sa seminar ay kung yung about sa karapatan natin dito kapag dumating tayo, kung ano ba yung kukontakin natin in case of emergency, kung ano yung tatawagin natin, kung ano yung mga karapatan natin, yung mga about sa domestic violence, kung sasaktan kayo ng inyong mga partner, kung ano yung mga dapat yung gawin, yung mga karapatan, yung mga benefits, yung mga ganon, yung mga like kapag sinaktan kayo, pwede kayo makipag-divorce, yung mga ganon ba, yung kapag hinaras kayo about sex, yung mga ganon lang po about doon, and may ikukwento sila sa inyo about sa mga Pilipina na merong naka-experience ng domestic violence. So, tapos pagkatapos po ng seminar na yon about doon, ipapasulat po sa inyo yung pangalan noong mag-assist seminar sa inyo, yung consul. Kasi sabi nila, one time lang daw po tayo kukuha ng CFO. One and last time. Depende po yun kung magpapalit po tayo ng partner natin. Kung magbabago tayo ng partner, ibig pong sabihin. So, kapag bago na ulit yung partner natin ay doon lang po tayo kukuha ng ang ibang CFO. So, kung yung pa rin naman yung partner nyo, and pabalik-balik kayo dito sa Philippines, sa US, ay hindi na po kayo kukuha ng inyong CFO. So, pagkatapos po ng aming seminar, tinawag po kami one by one. And ako po yung pinakauna na tinawag. And, para pong halimbawa ito po yung console, tapos ako ito, magkatapat lang po kami sa table para bang nagmi-meeting lang kami, ganun. Kaya nakakahiya na konti. Hindi naman po nakakakaba, pero yung awkward ba, kasi lalaki yung nagtatanong sa'yo, tapos magkaharap pa kayo, hindi katulad dun sa interview na may screen, di ba? Tapos magkaharap pa kayo. Ang tinanong po sa akin is, ano naman yung dahilan, bakit ka na pa-oo ng fiancé mo? Bakit nung nag-propose sa iyo ay napa-oo ka sa kanya? Tapos sabi ko, mabait po kasi yung fiancé ko. Tapos sabi niya sa akin, ay nako, maano na yan palagi na lang yan yung dahilan. So, ako ng reason, sabi ko, kasi po, respectful po siya, nire-respect niya po ako, and never niya po kong ginudge, yung mga ganun po. Tapos, sumarap po siya sa pamilya ko, and yung ibang lalaki po ay hindi po gagawin niyo, yung haharap sa pamilya, doon magpo-propose. So, yun po yung dahilan kung bakit po ko nahulog sa fiancé ko. Yun po yung sinabi kong dahilan. Tapos sabi niya, 2 beses pa lang divorce yung yung fiancé mo. Sabi ko, yes po. Sabi niya, ano naman yung dahilan? Sabi ko, yung irreconcilable differences, ganon. Pareho din po, parehong ganun yung reason. So, sabi niya, alam mo ba yan na reason yan ay hindi nagkakaintindihan? Tapos hindi sila nag-uusap, kaya sila nag-divorce, yung mga ganon. Paano kung gawin din yun sa iyo in the future? Anong gagawin mo? So sabi ko, hindi naman po siguro, kasi hindi naman po siya siguro mag-e-effort. Hindi naman siya siguro gagastos ng malaking halaga para makuha niya ako kung i-divorce niya rin lang naman, 'di ba? So, hindi naman po siguro siya ganon na mag-isip. So, sabi niya ganon, okay.
Tapos hiningi niya, sabi niya, may proof of relationship ba kayo? So, pinakita ko sa kanya yung proof of relationship ko. Yung dinala ko sa interview, yun po yung mga pinakita ko sa kanya. Pinakita ko rin yung Facebook post ko, yung conversation namin, yung nag-propose siya, yung mga picture namin with my family, siya and my family. So, pinakita kong lahat. So, na-convince naman siya and hiningan po ako ng birth certificate. Tiningnan niya lang, pero hindi po nila kukunin yung ating mga requirements, guys, ha? Take note. Ang kukunin lang po ng CFO ay ang petitioner bio-page passport copy ng ating mga petitioner. Yun lang po. Hindi po sila hihingi ng birth certificate original, hindi po. Titingnan lang po nila ito. So, ayun na nga. Tapos na po ako ng aking one-on-one interview dun sa aking console. So, sabi niya, okay, bumaba ka dun sa first floor. And, releasing na dun. Magbayad ka dun and, gamitin mo yung SIM card mo, yung email address mo na ginamit sa paggawa ng CFO. So, take note, guys. Kung kayo po ay nagpagawa ng CFO sa iba, kung ibang tao po yung gumawa ng CFO nyo, make sure na hingin nyo po ang email address and password ng email na ginamit sa pag-appointment ng CFO nyo, sa online appointment. Kasi bawal po sa kanila ngayon yung fixer, yung nagpapapix. Dapat po ay kayo yung gagawa. Kaya dapat po, para hindi po kayo mahalata na ganun, ay hingin nyo po dun sa gumawa yung password nung ginamit na email and yung complete email. Kasi yun po yung gagamitin nyo doon sa CFO para makuha nyo ang inyong CFO certificate. And ang babayaran nyo lang po doon sa CFO ay 30 pesos. And after po noon, ipapacheck po dun sa computer kung tama ba yung mga details nyo, yung information nyo ng fiancé nyo, kung saan yung destination. And sabi, kapag daw binigay yung CFO sa email, sinend yung CFO certificate sa email natin, dapat daw po ay wala itong expiration. Kapag may expiration po na nakalagay, ay ibalik at ipaayos. So, bago po kayo umalis sa loob ng CFO, ay make sure na na-receive nyo na sa email nyo, sa phone nyo, yung inyong CFO certificate. And make sure na tama po ang spelling ng pangalan nyo, ang destination kung saan kayo pupunta, ang lugar, ang address ng fiancé nyo na saan kayo pupunta. Yun po, dapat po ay tama. And dapat po ay walang expiration ang inyong CFO certificate. So, meron po sila dong barcode. I-scan nyo lang po yun. Tapos po, pagka-scan nyo po doon, igagamitin nyo po yung email nyo and yung receipt nyo po sa pagbayad, yun yung magiging password nyo doon sa inyong email address. Gagawin nyo po yung receipt. Meron po kasi yung receipt number eh. So, yun po yung gagamitin nyo para makalaging kayo dun sa cfo.gov feedback. So, magpi-feedback lang po kayo doon. Magsasagot lang po kayo. Yung mga malungkot, happy, mga ganun ba, yung satisfied, yung mga ganun. Feedback lang po yun, guys. So, after nun, ay makakalagin na kayo at pag nag-successful po yung inyong feedback na yon ay makaka-receive po kayo ng email from CFO. And i-check nyo po yun ng maayos para po pag alis nyo ay wala na po kayong problema. Sigurado po kayo na tama ang detalye na nasa inyong CFO certificate. And yung po mga requirements na dinala ko pala sa CFO, guys, ay ang aking birth certificate, ang aking SENOMAR, ang aking NBI, ang aking proof of relationship, ang conversation namin ni fiancé ko, and wag na wag kakalimutan ang bio-page passport ni fiancé nyo, ang bio-page passport nyo. Basta po lahat ng documents na dinala nyo sa interview ay dapat nyo pong dalhin.
Pero hindi ko naman po sinasabi na lahat ng yon ay hihingiin sa inyo sa CFO. Siguro po ay hihingi sila ng ilan lang doon. Kaya ako lang po sinasabi sa inyo na dalhin nyo po lahat ng requirements na dinala nyo sa interview nyo, na dalhin nyo sa CFO ay para po sigurado and prepared po kayo kapag may hiningi sila sa inyo na documents ay may maipapakita kayo. Mas mabuti po na prepared po tayo kesa po kulang-kulang po ang ating requirements. And take note guys, kapag tinanong po kayo kung may ticket na kayo ay huwag niyo pong sasabihin na meron kayong ticket na. Kasi po, sinabi ko na nakabili na po kami ng ticket, ay napagalitan po ako. Sabi niya, hindi nyo ba nabasa nakalagay dito sa CFO na wag munang bibili ng ticket kapag wala pang CFO? Paano kung hindi ko kayo issuehan ng CFO? Ano mangyayari sa ticket nyo yan? Di sayang. Kaya sabihin nyo po na wala pa kayong ticket. And yun lang guys, kung may mga tanong po kayo na hindi ko po nabanggit sa video na ito ay i-comment nyo lang po diyan sa comment section and gagawin po natin ang ating mga kaya na makareply sa mga messages and comments na nandyan sa aking comment section. And pasensya na po pala guys kung ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng video. And kakarating ko lang po dito sa US noong October 24. And nag-a-adjust pa po ako guys. And tingnan nyo, may sakit ako ngayon. Tapos yung fiancé ko ay nilalagnat din. Kasi sobrang haba po ng aming biyahe. Halos 36 hours. And ang layover po namin ay 14 hours. So nakahiga po ako doon sa airport ng Los Angeles papunta ng Kansas City. Kasi pagdating po namin ng California guys, ay kailangan pa uli namin sumakay ng isa pang eroplano. 3 hours po yun papunta dito sa Kansas. Ang layover po namin is 14 hours. Sobrang tagal. Tapos, hindi po kami pinapasok doon sa entrance ba. So, andun lang po kami sa labas guys. Inabot kami ng umaga, kaya ito pag-uwi namin, nagkasakit kami, nilalagnat ngayon si fiancé. Tapos ako naman, inuubo. Kaya pasensya na po kung yung mga tanong nyo po, yung mga comments nyo po ay hindi ko pa ma-replyan. Pero ginagawa ko naman po yung kapag may free time po ako, nag-i-scroll po ako at sumasagot po ako ng inyong mga comment, yung mga tanong nyo. And kapag okay na po ang lahat, ay masasagot na po natin lahat ng mga tanong nyo dyan sa comment section. And yung mga nag-PPM po sa aking messenger, pasensya na rin po kayo kung hindi ko po kayo minsan ma-replyan. Huwag nyo pong isipin na ini-ignore ko po yung inyong mga message. Hindi po ako nang i-ignore ng message. Kapag po hindi po talaga ako busy, ay matyaga po ako nagre-reply. Libreng-libre lang po yung aking pagre-reply. Kung ano po yung mga tanong nyo guys, ay libre nyo po yun na maaano yung aking mga sagot. Yung kung ano lang naman po yung aking experience, ayun lang naman din po ang aking ina-share sa inyo. Kaya guys, salamat po pala sa pag-subscribe, pag-like and comment sa aking video. Thank you so much po, and kundi na lang ay ang ating channel ay mag-monetize na. Marami pong salamat sa pag-suporta sa ating channel, and sana po ay palagi po kayong nandyan. And don't forget na i-like ang video na ito, and kung hindi ka pa po subscribe sa ating channel, please subscribe our channel and hit mo yung notification bell para po kapag may upload po ako na video is ma-notified ka. And have a nice day guys. Bye!